ito po magiging topic natin. Nako, Pulong Duterte. Papalitan si Tamba bilang speaker kung yan ang pag-uusapan natin. Ano ang paraan? Ano ang mangyayari kung sakaling mapapalitan ni Pulong si Tambaluslos? Okay. Pangalawa, Duterte Black sa Senado ang bagong hari. Yan. Bagong hari ng Senado, Duterte Black. 15 na po. Hindi, 12. 12 ang balita. Sino-sino yan? Mamaya po, pag-uusapan po natin. Okay? Hindi na po natin pagtatagalin. Dediretso na po tayo sa balita. Simulan natin dito sa unang topic. Pulong, papalitan si Tamba. Nako, yari ka Tamba, baka mag-suicide dito si Tamba Luslos. Tila nagpopormahan na sa Kamara at Senado sa gitna ng posibleng pagpapalit ng liderato sa bagong Kongreso. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. 20th Congress, bagong Kongreso, bagong liderato, magpupulong ang Duterte Bloc ng Senado para pag-usapan kung kailangan pang magpalit ng Senate President at kung sinong iboboto nila. Ayon kay Senador Bato de la Rosa, hindi pwedeng ismulin ang Duterte Bloc. Bukod kasi kay Bato, nariyan sina Bongo, Robin Padilla, Rodante Marcoleta at Amy Marcos. Ayun, kompleto na. Andiyan pa si Camille, yung magkapatid na Cayetano. So, ilan na yan? 8 na yan. Sino pa ba? 12 yan eh. Mamaya i-discuss ko sino-sino yung mga yan. Pero eto na, sila na ang bagong hari. Kamakailan lang, sinabi ni incoming Senator Tito Soto na meron ng ilang kumakausap sa kanya para maging Senate President ulit. Pero sabi ngayon ni Bato, baka hindi lang Escudero versus Soto ang naglalaban. Binanggit niya ang pangalan ni Nako, yan yung sinasabi natin. Senator Alan Peter Cayetano at Senator Mig Subiri. Nauna na rin pinalutang ng isang political analyst ng isa pang pangalan na baka maging Senate President. And the newest name being bantered around is Congressman Marcoleta. Alam mo, solid tong Duterte na to, no? Itong Duterte Black na yan, ano? Grabe. Di kalidad yan. Ikukumpara natin doon sa kabila. Nako, andyan pa yung mga bilyar. Nako, delikado sila. So you have, and there is Mig Subiri, the former Senate President, who still has a core. So when you look at the numbers, it would be interesting how these 4 individuals will play in the Senate. Sa Kamara naman, itinutulak ni VP Sara Duterte ang kapatid niyang si Davao 1st District Representative Paulo Duterte. Yun, eto magandang balita. Okay? Pulong Duterte, posibleng palitan si Tambaluslos. Ako, sa aking paniwala, mapapalitan ni Pulong Duterte si Tambaluslos kung may paninindigan ang Kamara. Pansin nyo, di ba? Bumabaliktad na unti-unti. Etong si Chanco, binuko nga ang liderato ng Kamara. Sino pa ba dyan? Sabi, sino-sino ba yan? Yung involved dyan sa pag-anomalya ng pagbibigay ng ayuda kapalit ay pirma para sa impeachment ni BP Sara. Di sino-sino pa ba yan? Bukod sa leadership, ang pinakaulo niyan ay si Tambaluslos. Di ba? Obviously, sino pa ba ang pinatutukuyan dun? That is public knowledge. At yung pagpirma ng impeachment, naramdaman ng taong bayan, naramdaman din ng mga politika na humihina na talaga at talaga po walang kapangyarihan si BBM magpanalo ng kandidato. So, going to 2028, syempre dyan ang kasunod na election. Okay? 3 years preparation yan. Una, presidential election yan, bababa na po si Marcos. So doon pa lang bawas na ang kanyang kapangyarihan. Pangalawa, bukod sa bawas na ang kanyang kapangyarihan, talaga namang kokonti ang kanyang influence. Magkaiba po
Magkaiba yung titulo ni Marcos na presidente, iba yung influence. Pansinin ninyo, wala nang naniniwala sa sinasabi ni Marcos. Sila nga mismo umamin, hindi na sila nangampanya sa Mindanao. Bakit? Walang kakayanan si Marcos. Nangangampanya sila sa ibang lugar, ang sinisigaw Duterte. Siguro naman kahit ikaw ay pinklawan, siguro naman ikaw ay dilawan, siguro naman kahit ikaw ay pulahan, kung ikaw ay talagang aminado sa sarili mo, ramdam mo na ang lakas ng Duterte. At ngayon, magsisibaliktaran na yan. Yang may mga pangarap na ma-endorso ni VP Sara. Dahil for sure, wag lang may masamang mangyari kay VP Sara. VP Sara will be the next president. 99.99%. No line here, sweet. Lunch break. Yan. Unless si VP Sara mismo ay gumawa ng kasarili niyang kapalpakan or yariin, diretsuhin na po natin, patayin, or magkasakit, or mamatay. Na wag naman sana. Ang ibig lang po nating sabihin ay talaga may hindi ka nais-nais na may mangyari kay VP Sara or meron siyang napakalaking bulilyaso. Yung totoong bulilyaso hindi yung bulilyaso na kunwari katulad nun sa confidential funds. Hindi po yun. Kasi yun talagang lihitimo Confidential funds yun. Sa katunayan, maliit pa nga ang confidential funds ni VP Sara compared kay Marcos. Para itong langgam lang kumpara sa natatanggap ni Marcos na confidential funds. Talagang inipit lang siya. So unless meron talagang malaking bulilyaso si VP Sara, siya ang magiging next president. At alam yan ng taong bayan, alam yan ng mga politiko. So kung ikaw ay may pangarap na manalo, may pangarap ka pa sa politika, definitely, you want to side with the Duterte. Unless na lang, mukha kang pera. Di ba? Binuko na nga ni Tiangco para ma-release yung proyekto, yung pera para sa mga proyekto. Kailangan kang pumirma ng impeachment. Hindi ako nagsabi niya na alyansa, campaign manager ng alyansa ni Marcos. Sila nga hindi nyo napapansin. Si Marcos nilalaglag na si Tamba. Dahan-dahan, hindi lang halata. Pero hindi naman po pwedeng magsasalita si Tiangco nang walang go signal ni BBM. Otherwise, dapat sinita ni BBM si Tiangco. Otherwise, dapat sinabi niya mali si Tiangco. Pero tahimik siya dyan. Anong ibig sabihin? May go signal ni BBM yung paglaglag ni Tiangco sa kamera ni Tambaluslos. Even Marcos ramdam yung pag-shift ng power. Kaya nga, nung pinag-uusapan ng impeachment, anong sabi ni VP Sara? Gusto kong matuloy. I want bloodbath. Anong sagot ni Marcos? Magkaisa tayo. Nakita niyo yung contrast? Even Marcos himself ramdam yung pag-shift ng power. So, maraming mag-shift ng power going to Duterte. Yan lang po ang labanan ngayon. Ano bang mas matimbang sa mga congressman, sa kongresista, diyan sa kamera? Ano bang mas matimbang? Remember, this is political. Huwag po nating sabihin, huwag po tayo magpalinlang na this is not political. Ang posisyon ng speakership is political. Numero po yan When you talk about numbers, it's political. It's almost always political. Hindi naman dito kung sino yung mas magaling Kasi kung ang usapan, yung magaling na leader, walang karapatan yan si Tamba maging speaker. Kung malinis ang leader, walang karapatan yan si Tamba maging leader. Kung leadership ang pag-uusapan, walang karapatan maging speaker si Tambaluslos.
Kung influence sa pag-uusapan, walang karapatan yan si Tambaluslos. Siya'y nagkataon lang na nandiyan dahil pinsan siya ng presidente. At ngayon, yung budget ay ginagamit niya para sa kanyang kapangyarihan. Again, sila mismo ang nag-confirm niyan. Sa kampo mismo nila. Tao mismo ni Marcos ang nag-confirm na ginagamit ni Tambaluslos ang pera para sa kanyang pang-sariling kapakanan. So yan ang usapin dito. Ikaw ba, may malaki ang pangarap mo dyan sa politika? You side with the Dutertes. You want the Dutertes to be your friend. Maraming nakipagkaibigan kay Duterte, remember? Nung nanalo siyang presidente, si Tatay Digong, nag-shift lahat. Tapos yung mga yan, iniwan din si Tatay Digong. And those people will come back again kung may pangarap sa politika. Yung kung ikaw naman ay politiko na mukhang pera, okay na yan. One shot deal. Sirain ko na yung pangalan ko. Siraan ko na Duterte. Kalabanin ko na Duterte. Ang importante, makakuha ko yung mga milyong proyekto. Pag makakuha ko yung milyong proyekto na yan, at hindi lang ako nagsasabi niya, si BP Sara mismo, sila Chanco mismo, sila Magalong mismo. If you are on the side of Tambaluslos, ang laki ng pera makukuha mo. Si Quijada, na masira na ang political career mo, basta makuha mo lang yung limpak-limpak na salapi. So yan lang ang usapin ngayon. May pangarap ka sa politika, go with Duterte. Mukha kang pera, gusto mo na i-secure yung mga anak mo, yung mga apo mo, yung magiging apo mo sa tuhod. Lahat ng kamag-anak mo siguro for the 5th, 6th, and 7th generation, safety na. Tanggapin mo na pera ngayon. Lalong-lalo na doon sa marami pang kabit. Lintik yung mga kabit na yan. Yan pa nga sauce. Yan pa yung malakas makahingi ng pera. Makapag-demand. Di ba? Yung mga maraming kabit dyan, kaliwat kanan, meron dito, meron doon, meron dyan. Meron pa sa club. May inaalagaan pa sa club. Naku, alam ko sino-sino yung mga senador na yan. Alam ko kung sino yung mga congressman na yan. Ay kailangan ng pera niyan. Diba? Okay na yon. At least safety hanggang mamatay sila, meron silang babaeng bata. Diba? Ganyan Ganyan ang kalakaran dyan. So anong prinsipyo? Pero ako naniniwala ako, kung talagang maprinsipyo itong mga congressman na ito, they will not support Tambaluslos anymore. In my opinion, ano bang nagawa ni Tambaluslos? Ayuda? Puro nga siya bulilyaso. Merong lumalabas na di umanong Okada issue, ginulo niyang unity. Siya nagpahiwalay dyan kay Marcos tsaka kay BP Sara. Anong naiambag niyan sa Pilipinas? Naiambag sa mga bulsa ng mga congressman? Oo. Pero sa Pilipinas, anong naiambag niyan? Si Tamba? Wala. So kung ikaw ay may prinsipyong congressman, susuporta ka pa ba para sa speakership ni Tambaluslos? Hindi na. Pulong Duterte ka na. Diba? I'm not saying na malinis si Pulong Duterte. Sino bang malinis sa atin? Wala naman. Pero kung pag-uusapan, leadership, hindi kurakot, hindi adik, may paninindigan, ang layo naman ni Tambaluslos kay Pulong. Diba? Ano ang nagawa? To be honest, anong nagawa ng Romualdez sa bansang Pilipinas? Anong naitulong niya? Anong naitulong ng Marcos sa Pilipinas? Huwag na natin pag-usapan yung Marcos, si Romualdez na lang Di ba? Diyan pa lang, nakikita natin,
karapat dapat ito si Pulong maging next Speaker of the House. Na maging House Speaker para palitan si Speaker Martin Romualdez. Sinabi ko sa kanya, kung hindi ka manalo ng ng speaker, then kunin mo yung minority. But Yun, dapat kunin mo yung minority para talagang may it's about time kasi may resistance na to si Tamba para ibuking na yung nakawan na nangyayari dyan. Diba? May siniwalat na nga itong si Cardema sa amin. Kanina sa SMNI, talagang napakadumi po ng legislative. At isisiwalat niya isa-isa yan. Oh. So, kailangan may resistance. Yung blank items, lantarang pangungurakot yan. Mali po yun. So, dapat merong papalag dyan. At merong waiting na minority for the shift of power. Because itong 3 taong matitira, isa-isa pong iiwan. Tandaan nyo itong sinasabi ko, isa-isa nilang iiwan ang Romualdez at ang Marcos. Isa-isa na po yung lilipat sa Duterte. Dapat may nakareding barko sa tabi. So kung makukuha mo yung speakership, Pulong, better. If not, mag-minority ka. Para paglipat nila, may sasampahan na sila. Nakaready na. wala pa siyang sagot. Tiniyak naman ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin na nananatili ang suporta ng major party list groups kay Romualdez. Katunayan, may manifesto of support ng pinirmahan ang 240 na mambabatas. Sa pagbabalik sa... Grabe, no? Nakakadiri, no? Hindi ko maintindihan. Ano ang nagawa ni Tamba? Kaya niyong sikmurain yun? Yan ba'y malinis na pera? Ay, nako. Pero nangangalap na ng pirma to si Tamba. Yan ang balita ngayon, no? Talaga na mga gahaman sa kapangyarihan to si Tamba. Matindi talaga. Sa Hulyo, magkakaalaman kung magkakaroon ba ng pagbabago sa liderato ng Kamara at Senado. Nagbabalita mula... Ngayon po, pag-uusapan naman natin yung Senate. Yan ang bagong hari. Next topic po tayo. Ito, Duterte Black. Bagong Duterte Black sa Senado. Bagong hari ng Senado. Ito, pag-usapan natin. May nabubuo na umanong Duterte Black sa Senado. Ayon kay Senador Bato de la Rosa, posibleng umabot daw ang kanilang bilang sa 9 na senador. Kung magkaganon, maaaring may implikasyon ito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Mav Gonzalez. Alam mo yung sinasabing siyam? Si Bato, si Bongo, si Marcoleta, si Robin Padilla, si Aimee, si Villar, yung isa pang Villar, tapos magkapatid na Cayetano, siyam na yon, no? At meron akong nababalitaan from a reliable source, meron pa raw pasunod, no? Na 3. At kung ito ay matutuloy, 12 na po. So kalahati po. Lagpas ka. Alam ko, kalahati, no? 24 sila. Kalahati po. Pero ang kailangan lang sa impeachment ay 9 na boto. So, malaki ang tsansa ni BP Sara. Ako, I believe, hindi po magtatagumpay ang impeachment na gagawin kay BP Sara. Ang tanong, sino yung 3 na yon? At tayin po natin. Kasi yung iba identified na eh. Pero meron pang babaliktad, meron pang iba. Ayan po, 3. Senador Bato de la Rosa na nanggaling, may namumuo ng aniyay Duterte Block sa Senado sa darating na 20th Congress. Kasama si de la Rosa, 9 na senador ang aniyay posibleng kasama sa Duterte Block. Tiyak na raw na kasama nila sina Senador Bongo, Senador Robin Padilla, Senator-elect Rodante Marcoleta at ang kapatid ng Pangulo na si Senadora Aimee Marcos. May Alam mo, kung ako masusunod okay lang po, no? Pero para sa akin, kasi umuugong na po ang pangalang Marcoleta. Umuugong na rin ng Tito Soto. No? Pero kung ako lang masusunod, mas gusto ko si Senator Bongo. Si Senator Bongo, talagang I think
Possibly. Landslide po kasi siya, 2 Senado na eh. 2 election na po. At itong election na ito ay talaga namang matindi po ang natanggap. Record-breaking po ang natanggap ni Senator Bongo. No? And I think he may be the next Vice President of the Philippines. So imagine niyo kung sakali lang na magtandem BP Sara at Bongo, ang lakas po niyan. Wala nang titibag dyan. Kahit magtulpo ka pa dyan, kahit Amy Marcos ka pa dyan, kahit na mag-Romualdez ka pa dyan, wala nang titibag. So, as early as now, maganda ipwesto na agad si Senator Bongo. Magkaroon na siya ng malawak na experience how to handle the Senate. Maging speaker siya. And alam naman natin, ang impluensya ni Bongo and higit sa lahat, yung kanyang loyalty kay Tatay Digong. Hindi po yan matatawaran. So, sana mapag-usapan, and kung ako, I will be given a chance, gusto kong ibulong. Dapat ang itulak ng Duterte Block as Senate President ay si Bongo. Very effective po yan. Po silang posibleng makasama pero hindi pa niya nakakausap ang mga ito. Hindi pwede baliwalain. Malaki-laking grupo rin yan. Hindi mo kami nag-recruit. Nagsasound off lang. Kaya ni Amy, nagsasound off siya na gusto niyang sumama sa amin. Ayan. Kasi alam nyo, politiko to mga ito eh. Pag nakikita nila yung power kung asan na, gusto nila dyan. Diba? Remember yung PDP naman hindi naman ganun dati, tas naglipatan, tapos biglang nag-alisan. O, diba? So, ganyan po yan eh. Ako sa tingin ko, matutuloy itong 12 na ito. Posibleng matuloy. Si Amy nga dumidikit na, no? Kaya lang, syempre, andyan pa rin yung kapangyarihan ni Marcos. Nasa kanila pa rin ang makinarya. Pero kung hindi man makuha ngayong taon yan, going towards the second quarter o sa second half of this trimester of these 3 years going to 2028, makukuha na natin yung liderato dyan sa si Subiri pa. Ayaw na yan dyan sa kabila. Talagang nagtampo na yan kay Marcos. Sinusubukan namin kunin ang panig ng mga umano'y magiging miyembro ng Duterte Block. Ang tuluyan nitong pagkakabuo, posibleng may implikasyon sa impeachment trial ng vice-presidente. Kailangan kasi ng 9 na boto para maakwit ang vice. Yun lang, 9 lang. And easily, I really believe, easily yung 9 na boto, easily. So, mga nasa 12 pa nga ang boto niyan eh. So, hindi may impeach to si BP Sara. Para kay De La Rosa, mas mainam kung hindi na matuloy ang impeachment trial. Pero pinaghahandaan na raw niya ang magiging papel bilang Senator John. Ako, honestly, I side with BP Sara. Gusto kong matuloy yung impeachment. Dahil sinabi na ni BP Sara, marami siyang ibubulgar. Gusto nga daw niya maging kung magkakaroon ng file ng impeachment kay Marcos, gusto niya maging involved doon dahil sa paggawa ng manifesto patungkol dito sa impeachment na yan, dahil marami siyang, maraming bala, sabihin na lang natin ganun, marami siyang alam na baho nila. So, siguro, natin, hayaan lang natin. Ako personally. At even naman si Sara, sabi niya, gusto kong matuloy yung impeachment. Dahil I want bloodbath. Ako naman, kaya gusto kong matuloy. Una, ilalahad niya ilalabas na yung baho. Kasi pwede na siyang magsalita dyan eh. Hindi naman siya pinagsasalita sa kamera. Pangalawa, imagine niyo. Diba? Pag matagumpayan ni BP Sara itong that is a big
accomplishment for BP Sara, and at the same time, a big platform for campaigning in preparation for 2028. Lalo pong lalakas. Pansinin nyo, even Chanco admittedly, sinabi niya, nung na-impeach si BP Sara, nagka-problema na sila. Tapos, nung dinala si Tatay Digong kinid na papuntang Hague, wala na talagang suporta sa kanila sa Mindanao.